Napasugod si Violet nang makita ang babaeng dahilan ng kanyang kamiserablihan sa buhay. Walang makakapigil sa kanyang saktan ito kahit pa si Arman. Walang hiya ka. Dapat sayo ang mawala. Mang-aagaw ka. Galit niyang sasabunutan sana ito ng buhok. Pero may pumihil sa kanya gawin iyon. Napaatras siya ng bahagya, sa hindi inaasahang pagsulpot ni Violet. Oo, ako. Mang-aagaw ka. Ngumiti siyang hinarap ang dating asawa ni Arman. Mang-aagaw ka mo. Wala akong inagaw Violet. Sa pagkakatanda ko wala na kayo ni Arman nang dumating ako sa buhay niya. Anong inagaw ko roon? May lamang sabi niya dito. Magkakaayos pa kami, kung hindi ka lang umeksena. Besides, ako pa rin naman ang mahal niya, kaya ka lang niya pinakasalan dahil sa pampa-blackmail mo sa kanya. Hindi agad nakarig si Doris sa narinig. Biglang pumait ang kanyang panlasa. Akala mo siguro hindi ko malalaman ang tungkol sa'yo 5 years ago ha? Akala mo ba hindi ko malalaman iyon? Ano naman ngayon kung alam mo, at ano naman ngayon kung binablockmail ko si Arman? May magbabago ba Violet? Wala di ba? Sino sa atin ang kabit ngayon? Hindi ba ikaw? Ako sa'yo matuto kang lumugar at dumistansya sa taong may asawa na. Matapang niyang sabi sa babaeng walang ginawa ang manakit ng damdamin. Sa mga nangyayari sa buhay. Wala na siyang pakiramdam, mas naging matatag pa siya. Huwag kang makakasiguro na hindi siya babalik sa akin, at mabaliw ulit sa akin. Minsan niya na akong minamahal, at gagawin ko ang lahat mahalin niya lang ako. Go! Gawin mo Violet. Diyan ka magaling. Gusto mo tulungan pa kita. Lakas loob niyang sabi sa babae. Sa totoo lang natatakot rin siya, pero kailangan niyang magpakatatag. Kailangan niyang ipakita kay Violet ang katapangan niya, kaysa makita nitong mahina ako. May hangganan rin iyang katapangan mo babae ka. Makikita mo, nang mawala sa paningin niya si Violet. Saka pa siya nakahinga ng maluwang. Pero kaagad siyang napakapit sa bakal, dahil sa panglalambot ng kanyang mga tuhod. Congrats, Arman. Nalaman kong pinakasalan mo siya. Bungad niya kay Arman. Pinipilit niyang maging normal sa harapan nito. Thank you Violet. Muli nito hinarap ang ginagawa. Nang hindi pa rin siya umalis sa harapan nito. Magkasalubong ang mga kilay nitong magangat ng tingin sa kanya. Do you need anything else? Pinalungkot niya ang kanyang mukha, at huminga ng malalim. I know, I shouldn't tell you this, but you have a right to know Arman, hindi ko ginasto. Nag-iingat naman ako eh. Sa malumanay niyang boses, kailangan niyang maging mabait sa harap ni Arman. Kung ang nagustuhan niya kay Doris ang pagiging santa nito, ganoon rin siya para makuha ito ulit. Then what? Basta huwag mong isipin na, sinisira ko ang buhay mo. Okay lang talaga sa akin kung tanggapin mo o hindi, basta malaman mo lang ang totoo Arman. Dahil importante ka pa rin sa akin. Can you straighten me up Violet? You're making me nervous. Naiinip niyang sabi dito. Arman, I'm pregnant, I swear, I didn't mean it. Hindi ko alam na may mabubuo nang minsan may mangyari sa atin ng gabing iyon. I'm sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Okay lang kung ayaw mo siyang kilalanin. Umiiyak niyang sabi sa lalaki, na hanggang ngayon hindi pa rin makapagsalita sa nalaman. Are you sure? But how? I don't know. Wala akong alam, bakit siya nabuo kahit may withdrawal that night. Promise, hindi ko ginasto. Anong gagawin ko? Napahimos sa kanyang baba si Arman, habang nag-iisip. Hindi niya maiwasang bumababa ang tingin nito sa hapis na tiyan ni Violet. Napansin naman iyon ni Violet. Pasimple siyang umayos ng upo. Habang nagpupunas ng mga luha na kanina lang ay umiyak siya. I don't know what can I say, I'm just shocked. Hindi ko alam anong maramdaman ko ngayon. Buntis rin si Doris. At ikaw naman ay buntis rin. Isang malaking gulo itong pinasok niya. Kung kailan nagkaayos na siya at si Doris at napatawad. Mayroon naman siyang kasalanan dito. Hindi niya alam kung mapapatawad pa ba siya. Ngayong may anak siya kay Violet. Bakit? Akala ko safe ka. Bakit malalaman ko na lang buntis ka? Nasalat ni Arman ang kanyang noo. Bigla na lang sumakit ang kanyang ulo. Hikbi lang ang naging sagot ni Violet. Nagpapaawas sa harapan nito. You have nothing to worry about Arman. As long as you are there for our baby. I'm happy, because you don't leave us alone.
Hindi niya naman kailangang malaman if you want Arman. Sabi niya dito. Okay fine, pero salamat sa pag-iintindi mo Violet. Nagbago ka na nga, kasi kung hindi ko talaga alam ang gagawin. Because, if you choose me now, is it you or Doris? Hindi pa rin kita pipiliin. I'm sorry. Ngumiti ng mapait si Violet, at kaagad nagpunas ng luha sa pisngi. I understand. I know that Arman will be contented with what I have. The important thing is that you are always by my side. You will never leave us no matter what happens. Sabi niyang labag man sa kanyang kalooban ang mga salitang binitiwan. Gagawa pa rin siya ng paraan, para gantihan ang babaeng iyon. Siya lang dapat ang makikinabang kay Arman, at ang magiging anak nila. Don't worry. I will not leave you Violet. Anytime you need me, just call me and I will come right away. Seryosong sabi niya sa babae. Anytime. Yes Violet, anytime. Masayang niyakap siya ng babae na kinabigla niya naman. Oops sorry. Wala akong nakikita. Muling sinara ni Gab ang sliding door, nang makita ang pagyakap sa kanya ni Violet. Sorry, natuwa lang ako. Okay, lalabas na ako Arman. Thank you. Tangulang naging tugon niya kay Violet. Nang tuluyan na itong makalabas sa kanyang office. Sumunod namang pumasok si Gab. Bakit lagi itong nagpupunta sa office niya? Wala ba itong ibang gagawin? Hindi ito agad nagsalita. Tiningnan lang siya nito habang naka-cross arm. What? Kunot noong tanong niya dito, habang inaayos ang mga papeles na nasa table niyang nagkagulo. Sabihin mo nga sa akin bro, mayroon ba akong hindi alam? Pinasingkit nito ang mga matang nakatingin sa akin. What are you talking about? Alam mo ang ibig kong sabihin Arman. Sabihin mo mayroon na ba ulit na mumuong relasyon ng ex-wife mo? Hindi ka ba natatakot sa mga pinagagawa mo bro, namamangka sa dalawang ilog? Hindi ako namamangka sa dalawang ilog. Besides, wala ako noon. E ano ang nakita ko kanina lang, may payakap-yakap pa kayong nalalaman. Nakangising sabi nito sa kanya. It's nothing. Walang mali siya. Walang relasyon na buo sinasabi mo dyan. Iyong nakita mo kanina, hindi ko iyon inaasahan, nagulat rin ako sa bigla niyang pagyakap sa akin. Bakit ngayon pa kung kailan? Walang ganang sabi niya sa kaibigan. Magkakaanak rin sila ni Doris. Biruin mo bro, ang tallest mo nakaapat ka na ng anak. Sa asawa mo 3, at ngayon naman sa ex-wife mo. Kantiyo nito sa kanya, kahit kailan walang kwentang kausap ito. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya may tatago kay Doris, ang pagbubuntis ni Violet. Masyadong magulo ang situation sa kanilang 3. Hindi rin naman pwedeng pabayaan ang anak niya kay Violet. Yeah. But I don't know how long I can hide Violet's pregnancy from Doris. Malalim niyang paghinga, at binukas ang alak na sa center table. Inabutan niya rin si Gab, matapos salinan ang isa pang baso. Agad rin naman ito tinanggap. Thank you. Malaking ang problema ang kaharapin mo Arman. Pero nagawa kanyang patawarin sa pagkakamali mo noon. Maybe she can forgive you again. Hindi nagsalita si Arman. Hindi niya kasi alam kung ano ang maramdaman ni Doris, kapag nalaman nito sa pagkakaroon niya ng anak ni Violet. But bro, just make sure you give equal attention to those. Because if don't, they will definitely get into trouble, especially Violet. Kilala mo ex-wife mo may pagka-war prek. Buti ka pa nakaapat, ako nito 0. Parinag nito sa kanya. Wala pa siyang narinig na may seneryoso ito sa mga babaeng sinasamahan nito, lahat panandalian lang. Gusto mo sayo na ang dating ex-wife ni Arman. Sabay silang napalingon sa pinto. Saglit lang silang nagulat, nang maunang sumugod ng yakap si Gabriel sa hindi inaasahang bisita. Wow! Who's in front now? Napuno ng kasayahan at kamustahan ang buong silid. Daryl de la Peña I. Pinagdikit ang kanilang mga kamao, at ang kanilang mga balikat. Pagkatapos ay naupo sila lahat sa sofa. Ogag ka, bakit ngayon ka lang nagpakita dog? Anong nangyari, pinag-aalala mo kami lahat? Si Gabriel, kunwaring galit sa tagal nitong nawala. Mukha ka bang nag-alala niyan sa etsura mo? Supladong sagot nito kay Gabriel. Syempre, naka-move on rin, ang tagal mo kayang missing in action. Natatawang sagot nito. How are you?
Are you okay now? Kalmadong tanong sa kanya ni Arman. Naka number 4 ito nang upo patagilid sa kanila. Tatlo silang magkakaibigan mula pa childhood, matalik na silang kaibigan. Yes, thanks for your help Arman. Tumungo lang sa kanya si Arman, at iniinom ang alak na nasa baso. And sa'yo rin Gabriel, thank you. If not for your help, my friends. Hindi ko mahanap ang sarili ko. Hindi ko malalaman ang katotohanan. May pinagdadaanang sabi nito. Ramdam nila ang malaking epekto sa buhay ni Daryl, kung ano man ang problema nito. You're welcome. What's the point of friendship, if you don't help each other? Nakangising sagot ni Gab kay Daryl. What are your plans now? Now that you know everything. If you need help with us dad, dito lang kami. Sabi niya dito. Okay, pero kaya ko na ta. By the way, how are you all here? Hi, ako ang gwapo ko pa rin. Si Gabriel, you still haven't changed. Napakamot na lamang sa ulo si Gabriel. How about you Arman, I heard you talking earlier. Baka may mapapayo ka dyan. Namamangka sa dalawang ilog. Pabirong sabat ni Gabriel, hindi niya pinansin ang pag-igting ng panga ni Arman. Lagot tayo dyan, maikling sagot niya, as in dead on the spot. Go ahead, laugh at me. Mainit na ulong sabi ni Arman sa dalawa, nang pagtawanan siya sa seryoso niyang problema. Instead na tulungan siya. Who brought this? Tanong niya sa kanyang secretary, bago ito lumabas sa opisina. Inabot po sa akin kanina ng guard sir, para po sa iyo iyan, sulat. Nakapangalan po sa iyo at dito naka-address. Paliwanag sa kanya ni Miss Malo. Okay, pwede ka na umalis. Agad sinira ang sobre at tiningnan ang loob. Reunion ng mga magbabarkada. Founder, Ace Lamados. Admin, Gabriel Ritchie, that man. Puro lang kasayahan ang nasa isip. When, January 8, 2023 7 p.m. Where, Tagaytay. Bumukas ang pinto, niluwa roon at ang malawak ng ngiti ni Gabriel. Pasipol-sipol pa ito na parang walang nangyari. Ano bro, okay ba? Kailan mo pa nakumbinsi si Ace na maging founder dito sa reunion? And is it certain that we shall be completed in that day? Sabi niya dito, nagkibit-balikat naman ito. 100% darating sila, kumpiyansang sabi nito. Iwan lang, nakangising nilapag ang sobre sa ibabaw ng mesa. Matagal-tagal na rin kasi tayong hindi nagkasama-sama ulit magkabarkada, mula nang umalis sila ng bansa. Wika ni Gabriel, naka number 4 ito nang upo sa side table. Buti alam mo, malabo maging complete tayo that time, lalo na si Ace palipat-lipat ng destinasyon, hindi nagpepermi sa iisang lugar. Si Gareth, Adrian, Axel. You think they will attend? Sabi niya. Dadalo sila trust me. Ako pa, kaya ikaw darating ka. Dahil hindi pwede, hindi at no chicks. Sabi nito sa kanya. Kumusta ka na dyan girl? Balita ko kinasal na kayo ng ama ng anak mo. Nakakatampo ka naman, hindi mo ako inimbitahan sa kasal mo. Kausap niya sa telepono, si Samantha. Ayun ba besh? Pasensya ka na ha. Biglaan kasi iyon, pero huwag kang mag-aalala magpapakasal pa naman kami sa simbahan, at imbitado ka na nun. Sigurado ka, ha? Oh siya, next time na tayo mag-usap ulit. May customer pa ako. I love you. Ingat ka. Column nito. Okay, love you too Bishi. Nang wala na siyang kausap sa kabilang linya. Binaba na niya ito at nagtungo sa kusina. Magtatanghali na, ano naman kaya gagawin niya ngayon? Mag-isa lang naman siyang kakain. Nakakawalang gana, busy naman palagi si Arman. Mula nang magsama sila sa iisang bahay. Bihira na silang sabay kumain. Palagi ito busy, at madalas ginagabi ng uwi. Naintindihan niya naman ito, dahil isa itong boss sa malawak at malaking company, kung saan 2,000 ang employee. Buti pa yung nasa Pangasinan pa wala siyang kaati. Lahat ng oras nito nasa akin. Pero ngayon pakiramdam ko marami akong kaati sa atensyon at oras nito. Ayaw niya maging selfish, pero hindi lang may iwasang mapraning sa kakaisip. Nagpasya siyang pumunta sa office nito, at sabay silang kakain ni Arman. Nagbalot na lamang siya ng mga pagkain, at linagay sa Tupperware lahat. Pagkatapos naligo at nagbihis ng simpleng damit,
Naka-flat shoes lang siya, para mas comfortable sa paa. Naglagay muna siya ng face powder at lip tint para naman fresh siya tingnan. Hinayaan niya lang nakalugay ang kanyang buhok, at liparin ng hangin. Pumara siya kaagad ng taxi, at nagpahatid sa Quezon City. Pagkahinto ng taxi sa tapat, nagbayad muna siya, saka nagmamadaling lumabas sa taxi. Kilala na siya ng mga guard, hindi na kailangan tanungin pa siya. Diretso lang lakad papunta sa elevator. Pagkapasok sa loob, pinindot niya agad ang 53 floor, sobrang mataas at medyo nakaramdam siya ng hilo, pero tiniis niya lang. Tumigil ang elevator, dahil may sasakay at hindi niya inaasahan ang makakasabay sa elevator. Tinaasan lang siya nito ng kilay, matapos tingnan mula ulo at paa. Hi! Tumingin siya sa paligid baka may iba pa silang kasama, pero wala naman. Sino ang binabati ng babaeng ito? Hi! Ikaw ang binabati ko. Ano ka ba? Ako. Turo ko sa aking sarili, baka nagkamali ako ng dinig. Oh, sino pa ba ang tao? Tayo lang naman dito. Baka kasi hindi ako. Besides, hindi tayo close. Lalo na sa mga ahas. Parinig niya dito. Ako ba ang pinaparinggan mo niyan? Kunwaring nalungkot ito. Hindi naman. Sinasabi ko lang. Bakit ahas ka ba? Hindi. Sa ganda kong ito mukha ba akong ahas? Tumawa ito ng malakas. Hindi naman. Baka lang. Pero kung mang-aagaw ka ng may asawa, siguro parang ganun na nga. May diing sabi niya rito. Ikaw talaga, masyadong mabiro. Sige ka, baka mamaya magising ka na lang isang araw, wala na sayo ang asawa mo. Pero hindi ako iyon ha. Kasi alam mo kapag niluwa mo na, nakakadiri na. Depensa nito sa sarili. Ganun ba? Matabang na sagot niya sa babae. Doris, I'm sorry sa ginawa ko yesterday. Pinagsisihan ko na iyon. Sana maging magkaibigan tayo. Ano kaya nakain nito at mukhang maamong tupa na ngayon? Okay lang. Pinapatawad na kita. Pero hindi ko alam kung kaya kitang tanggapin bilang kaibigan. Alam mo na ang hirap magtiwala. Sabi niya dito. Kaya niya magpatawad. Tao lang naman siya para hindi magpatawad. Iyong Diyos nga nagawa niyang magpatawad, ako pa kaya na nilikha lang ng Diyos. Napakabuti mo Doris. Hindi na ako magtataka kung bakit gusto ka ni Arman, dahil isa kang mabuting babae. Ngumiti lang siya ng tipid sa babae. Salamat, sige, may one na kita. Kailangan ko tamahatid ang lunch kay Arman. Baka nagugutom na siya. Tumigil ito sa dala niyang lunchbox. Okay, may dala rin ako para kay Arman na lunch. Paborito niya kasi to, dinala kong sisig na meat, na parami ang luto ko kaya naiisip kong bigyan si Arman kaysa masira. Pero dahil dyan ka naman, pakidala na lang nito sa kanya ha. Agad niya namang kinuha ang lunchbox, na inabot kaagad sa kanya ni Violet. Bakit hindi ikaw ang magdala niyan doon? Sambit niya. May pupuntahan pa kasi ako eh. Dinaan ko lang talaga to sa kanya. Pero dahil nakita kita ikaw na lang pwede, saka para may sarilinan kayo diba? You know quality time. Nakangising sabi sa kanya. Hindi na siya nagpumilit pa. Iniwan niya rin ito kaagad, at sumakay ng elevator. Pagdating nadatnan niya itong nakayukyek sa mesa. Abala sa kung anong bagay. Hindi na rin siya nag-abalang kumatok. Napakagwapo ng ama ng mga anak niya. Kahit saan anggulo tingnan ang gwapo nito. Bakit hindi niya man lang ito naramdaman, na siya ang taong iyon? Ang taong matagal niyang hinanap at kinamumuhian. Pero pinapatawad rin kaagad. Hindi niya magawang magalit. Hindi niya rin maramdaman ang sarili kung bakit nawala ang galit niya dito. Nagangat ito ng tingin ng maramdaman ang presensya ko. Hey, what are you doing there? Nakangiting lumapit sa akin, at kaagad dinampyan ng halik sa pisngi. Hinhila siya nito sa upuan at pinaupo, tumabi rin ng upo sa akin. Bakit ka narito ha? Hindi ka ba napagod? Ramdam niya ang pag-aalala sa boses nito. Amoy na amoy niya ang mabango nitong hininga. Bakit hindi halatang mas matanda pa ito sa akin? Dahil sa pagiging baby face nito. Samantalang ako kailangan ko pa maglagay ng skincare, para maganda lagi sa paningin nito. Pero ang lalaking nasa harapan niya, maligo lang ito ayos na, fresh na ulit. Heist, sana all laging fresh, kahit maghapon sa labas. Hindi naman. Naisipan kong dalhan ka ng lunch. Wala kasi akong kasama sa bahay kumain.
Pinalungkot niya ang kanyang mukha. I'm sorry. Busy pa kasi ako sa mga papeles dito sa office. Nakakatampo naman iyang papeles mo, lagi kang kabonding. Samantalang ako sa gabi lang makakasabay sa pagkain, minsan naman hindi ka nakakain. Tutulugan mo na ako, parang batang sabi niya dito. Humugot ito ng malalim na hininga, sabay hawak sa dalawang mga kamay niya, at dinala sa mga labi nito, para dampihan ng halik. Hayaan mo sayo naman ang oras ko. Sayo naman ako umuwi, at mas mahalaga ka pa sa ibang bagay. Kain na tayo. Nakangiting binuksan niya ang dalang pagkain, na kanina lang ay nilapag niya sa ibabaw ng mesa. Okay, nagutom na rin ako. Ano ang mga niluto mo? Isa-isa nito tiningnan ang mga pagkain nasa Tupperware. This one looks delicious. Did you cook it? This is one of my favorite foods. Ang sisig ang tinutukoy nito. Bakit parang may sumundot sa kaibuturan ng kanyang puso, parang tinusok ng aspili? Ganon ba? Galing iyan kay Violet. Nasalubong ko siya sa basement. Hindi ko alam na iyan na pala ang paborito mo. Hindi ito agad nakasagot. Paborito ko din ta, adobong manok na dala mo. Ngumiti siya ng mapait at hindi na sumagot. Baka kasi mawalan siya ng gana sa pagkain. Okay, kain na tayo. Baka lumamig na itong dala kong pagkain. Mahirap na. May diing sabi niya dito. I'm sorry. Saan? Dito sa food. I feel like I hurt you. Ngumiti siya ng matamis dito. Okay lang. Naintindihan ko naman Nauna siyang naging asawa mo, at mas marami siyang alam tungkol sayo. Ano lang naman ako. Hinawakan nito ang isang kamay niya at pinisil. Ayaw ko nakikitang nasasaktan ka. Makakasama sa baby natin. Remember this. You are my wife now. I want you to trust me and only me can trust, not anybody. Promise me. Tumango lang siya ng buong puso. May tiwala naman siya kay Arman sa ngayon. Pero hindi niya alam kung hanggang kailan. Good. Next time you tell me immediately, where the food comes from. So I know. Muli siyang hinalikan sa noo, napapikit naman siya sa ginawa nito. Okay, so kain na. Nakangiting sabi niya sa lalaki. Okay, makakain na nga.